Magandang gabi, Rosalie. Ano ba ang mga bagong isiniwalat sa pagdinig ng House Quadcom kanina? June, pinagtibay ng dating jail warden ng Davao Prison and Penal Farm ang salaysay ng isang person deprived of liberty na si Leopoldo Tan. Kaugnay ito o isa siya sa dalawang pumaslang sa tatlong Chinese drug lords sa Piita noong 2016. Anya, nakausap niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa telepono at binati umano siya nito. Dito po sa aking affidavit, babasahin ko po. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. Sa mga unang pagdinig at sinumpa ang salaysay ni Padilla, hindi niya nabanggit ang pangalan ng dating Pangulo. Dagdag pa niya, nakausap niya noon si Royina Garma gamit ang telepono ng isang PDL at sinabihan siyang huwag makialam sa kill order laban sa tatlong Chinese, bagay na itinanggi ni Garma. Si Garma ay opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group sa Davao noong mga panahon iyon at naging General Manager din ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nung nakausap ko po siya sa cellphone ni inmate Fortaleza, Chief Garma told me may mga tao kami dyan nagagawa at huwag muna. Colonel Garma, I'd like to redirect this question to you. Do you still deny making this phone call or saying these inside the affidavit of Superintendent Padilla? Yes, Your Honor. Samantala, muli namang pinatawa ng contempt si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration matapos na pumalyang isumite ang ipinasabina ng Quadcom na mga dokumento kaugnay ng kanyang korporasyon, tax returns, statements of assets, liabilities and net worth, SALN at iba pa. Bahagi si Roque ng iniimbestigahan ng Quadcom na umano'y operasyon ng illegal pogo na Lucky South 99 na ni-raid sa Porac, Pampanga. Muling ipinag-utos ng komite na i-detain si Roque sa House Detention Facility hanggang sa maisumite nito ang mga hinihinging dokumento o hanggang ma-dissolve ang full House panel. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the document subject of the subpoena de Sustecom and of which he has manifested that he was going to submit to this committee. I move that we hold Harry Roque in detention for the period of until he submits the documents or until the Quad Committee is dissolved, Mr. Chair. August 22 nang unang masay in contempt si Roque at isang araw na na-detain sa House premises dahil sa umano'y pagsisinungaling nito sa dahilan ng hindi ito pagdalo sa kauna-unahang public hearing ng Quadcom noong August 16. Nagdesisyon naman si Attorney Roque na hindi nadadalo sa Quadcom hearings hanggat hindi na iaakyat sa Korte Suprema ang mga isyong ito para sa judicial determination. Ayon kay Roque, pinagsusumite siya ng Quadcom ng mga personal na dokumento na walang kaugnayan sa POGOs. Malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ang iniimbestigahan dito, POGO. Ano naman ang kinalaman ng mga personal records sa POGO na yan? Samantalang, yung aming family corporation na Biancham, binuo yan 2014 pa. Muli ding iginiit ni Attorney Roque na obvious naman ang target ng investigasyon ng Quadcom ay mga Duterte. Sa issue ng DJ Gate, ang takay ay si dating Pangulong Duterte, samantalang sa illegal drug trade ay si Davao City Representative Paulo Duterte at asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Miles Carpio. At samantalang sa issue ng illegal pogo ay siya umano ang target.
Inatasan na ng Quadcom ang Committee Secretary na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang otoridad, kabilang na ang Bureau of Immigration sa posibleng pagbiyahe sa labas ng bansa ni Roque, bagay na pinalaga ng abogado. Panunupil po yan kasi sabi rin ng Korte Suprema doon sa kaso ni GMA, hanggang walang order sa hukuman, hindi ipinagbabawal ang karapatang magbiyahe. Samantala, ngayong hapon din, June, pinatawan na rin ng contempt si Garma dahil sa umani pag-iwas na sumagot sa mga tanong ng Quadcom. Bunsod dito, naiyak na si Garma sa pagkakataong ito. Pansamantala siyang ididrine dito sa House premises. Posible namang i-release si Garma kung makikipag-coordinate dito sa Quadcom at matapat na sasagutin ang mga tanong ng mga kongresista. June, ipinag-utos na rin ng Quadcom sa Committee Secretary na makipag-ugnayan sa National Telecommunications Commission o NTC para makakuha ng call records noong August 2016 kung saan sinasabing nagkakausap sina UCOR, Senior Superintendent Padilla, gayon din si Garma, gayon din yung sinasabing phone call kung saan nakausap ni Padilla si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balik sa June. Oo, tanong ko na lang, Rosalie, ngayong na-cite in contempt na naman si dating spokesperson Harry Roque. Ano ibig sabihin nito? Siya ba ay merong uling gagawan uli ng arrest order kung hindi siya pupunta sa Quadcom hearings? Actually, June kasama na yun doon sa ipinataw ng contempt kasabay ng pag-move at pag-approve ng House Committee on Quadcom ng Quadruple Committee na i-cite in contempt uli sa ikalawang pagkakataon si Attorney Harry Roque ay ipinag-utos na rin na siya ay dakpin o arestuhin, dalhin dito sa House of Representatives para ma-detain. Medyo mahaba-haba yan kasi kung ang sinasabi ng mga mambabatas, kung hanggat hindi niya na ibibigay yung mga dokumentong hinihingi sa kanya o hanggang sa ma-dissolve nga yung committee na yon sa pagdinig na yan, Rosalie, medyo mahaba-haba yun. Kaya nga June ay iaakyat niya na yung mga issue na ito, yung paghingi ng mga dokumento na ito sa Supreme Court. Kumbaga, maghahain na siya ng petisyon para questionin yung mga ipinapagawa ng Quadcom sa kanya. Doon naman sa parte ni Ginang Garma, hanggang kailan siya madidetain diyan sa House? Conditional din yan, June, Ipinag-utos ng Quadcom na ma-detain dito sa detention facility sa House of Representatives si Garma hanggat hindi ito nakikipag-cooperate sa Quadcom at hindi nito sinasagot ng matapat yung mga tanong ng mga kongresista. Alright, maraming salamat, Rosalie Caz.